Ray, anong mga lugar ang maapektuhan itong habagat? Ayon sa pag-asa, sa ngayon malaking bahagi ng Luzon ang maaring maulanan o magkaroon ng malakas na mga pagulan dahil dito sa habagat. Ito ngayong si Hana ay isa ng typhoon matapos nitong maabot ang 120 km na lakas ng hangin at pagbugso na aabot sa 150 km per hour. Kaninang alas 10 ng umaga, ito namataan ng pag-asa sa layong 785 km sa may east-northeast ng Basco, Batanes. At kumikilos ito ngayong pakanluran sa bilis na 20 km kada oras. Dahil sa habagat ay makakaranas ng mga pagulan ng ilang mga bahagi ng Luzon, partikular dyan sa may Ilocos Region, Abra, Benguet, Tarlac, at Nueva Ecija, Pampanga, Bulacan, Rizal, yung Cavite at maging yung Batangas. Mas maulan naman sa Metro Manila, yung iba pang lugar sa Zambales at Bataan at maging yung Occidental Mindoro. Ayon sa pag-asa, patuloy po na palalakasin itong bagyong si Hana, yung habagat na makakaapekto sa ating bansa at posible itong lumabas ng Philippine Area of Responsibility sa araw po yan ng Sabado o kaya naman po ay Linggo. Yan ang latest sa ating panahon. Balik sa iyo, Ella. Ray, nabanggit mo, no, dahil meron pa rin binabantayan na bagyo pa, no, itong pag-asa. So, pag umalis na itong bagyong Hana, meron na namang susunod ba? Meron na umiiral ngayon, Ella, no? Ito'y napakalayo sa gitna halos parte ng ito ng Pacific Ocean at hindi na ito inaasahan na direktang makakaapekto sa ating bansa. But then yung bagyong Sigoring na nalabas ng PAR at itong si Hana at yung isa pa nga na bagyo na yon, ito yung tatlong bagyo ngayon nakakaapekto at nakapagpapalakas kaya dito sa habagat natin, kaya nakakaranas tayo ng tuloy-tuloy na mga pagulan. At sinasabi nga ng pag-asa, Friday, Saturday, and Sunday ay makakaranas pa rin tayo ng malalakas na mga pag-ulan, lalo na dito sa may kanlurang bahagi ng Luzon, Ella. Alright, maraming salamat, Ray Pelayo.